Ngayon po ay araw ng Miyerkules ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa banal na sakripisyo ng Panginoong Hesus, Eukaristiyang ito, dalangin natin sama, nawa tayo ay tulungan ng Kanyang Banal na Espiritu sa pananalangin at pagsikap na makapasok sa makitid na daan ng kaligtasan. Nawa, ang grasya rin at ang panalangin ng Mahal na Birhen Maria ay maging ating tulong at sanggalang. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang nito, pakumbaba muna tayong humingi ng kapatawaran sa ating Amang nagpapatawad ng lubos. Ating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay upong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako: ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang buong Diyos ay tapat, ang ako'y Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang buong Diyos ay tapat, ang ako'y Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang buong Diyos ay tapat, ang ako'y
itinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus sa kanyang paglalakbay, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung tagasan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung tagasan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama." Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa ilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may mahuling mauna at may naunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na nagsisimba na nasa kanya-kanyang tahanan ngayon. Meron pong luma ng kwento tungkol daw po sa isang lay minister na namatay. Tuwan-tuwa siya nung nakita niya yung pintuan ng langit. Kasabi niya, sa wakas, makakapasok na ako sa langit. Kaya nung malapit na siya dun sa pintuan, excited siya, nagtataas siya ng kamay. San Pedro, kilala niyo po ako. Papasok na po ako pasok na po ako sa pintuan ng langit. Sabi ni San Pedro, teka. Hahanapin ko muna yung pangalan mo kung ikaw nga ay dito. Di ganun ginawa. Hinahanap, nako, ano bang pangalan mo? Say, Pedro po, magkapangalan po tayo, katukayo ko po kayo. Ganun ba? Siya, sige. Hanap siya ng hanap, San Pedro. Kaya lang sabi niya, nako Pedro, katukayo pa naman kita pero wala rito ang pangalan mo. Sabi ni Pedro sa kanya, hindi po pwede. Ako po ay 20 years na lay minister. Tagal po ako nag-lay minister. Sabi ni Pedro, ganun ba? Teka ulit, try ko ulit ha. Tagal ka pala nag-serve Hanap ulit siya. Sabi niya, sorry talaga Pedro, wala rito yung pangalan mo. Punta ka dun sa baba. Try mo. Igagayad ka, ihatid ka dun ng anghel dun sa gate ng gate of hell. But try mo, baka doon ka. Hindi ka talaga pwedeng pumasok dito. Naku, napahiya na si Pedro. Wala magawa, pumunta dun sa gate ng impyerno. Pagdating doon, sabi niya, parang kilala ko yung nasa unahan ko Dali-dali siya. Parang pamilyar sa akin. Nilapitan niya, maya-maya tinignan na mabuti. Paglingon sa kanya nung isang kaluluwa,
Napasigaw siya, "Hoy, Father! Narito ka rin pala!" Pati pala si Father, yung kura nila, kasama niya doon. Sabi niya, "Bakit ka narito?" Sabi ni Father, "Shh! Huwag ka maingay." Sabi, "Bakit, Father?" Si Bishop, nagpapahinga na doon sa baba. Biro, lay minister, parit obispo na doon sa impyerno. Well, anyway, yun naman po yung kwento, pero isang magandang paalala. Like in the gospel today, the Lord is telling us, we might be surprised kung sino nasa langit at kung sino nasa impyerno pag dumating ang araw na tayo mamatay. Baka mamaya, tayo ay sabi-sabi na tayo ay mabait na tayo ay banal na. Baka mamaya, pagdating sa langit, wala yung pangalan natin. At matatagpuan natin yung pangalan natin dun pa sa impyerno. Hindi assurance pala. Kung ganon, pari ka, obispo, lay minister. Baka kasi may ginagawa tayo na mukhang maganda at mabuti panlabas, pero yung kalooban ng ating puso, yung ginagawa natin, pag tayo nag-iisa na at walang nakakakita, baka puro masama. O di kaya, baka naman tayo ay naturingan na mandarasal, o di kaya tagasimbahan, pero ang ginagawa natin paglabas ng simbahan, mga imoralidad, malayo sa kalooban ng Diyos, mga pakubling paggawa ng pananamantala at pagsira sa kapwa. Kaya ano advice sa atin ng Panginoon? Ano ang kanyang parang clue sa atin? If we want to enter heaven, gusto natin magkaroon ng kaligtasan, sabi nga, magsumikap kayo. Pagsikapan ninyo na pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat marami ang magsisikap na pumasok, pero kakaunti ang maliligtas. Kakaunti ang makakapasok. Hindi spoon feeding ang kaligtasan. Na para bang, ayan, nadyan na. Nguyain mo na lang. Sapagkat ito ay pinagbuwisan ng Panginoon ng kanyang mismong dugo. Binayaran ng kanyang buhay. Mahal ang ating kaligtasan sapagkat ang katumbas nito ay ang dugo at buhay ng ating Panginoon. Oo, binigyan na tayo o tayo iniligtas na niya, pero bagamat iniligtas na tayo ng Panginoon, ang isang tanong are we living? Are we striving? Nag-e-effort ba tayo? Nagsisikap ba tayo na isabuhay yung kaligtasan na yan? Na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Gaya niya. Hindi ito parang pupulutin na lang. The Lord is telling us, pagsumikapan din natin. Kasi baka may mga tao, meron lang sa atin na baka mentalidad anyway, may kumpisal naman Pag nakumpisal ako, ayos na, linis na uli. Ano gagawin pagtaas ng kumpisal? Balik na uli. Dun sa kasalanan. Baka pag ganun mentalidad natin kahit ilang kumpisal pa, kung ilang balik ka rin naman, kada tapos ng kumpisal, dun sa kasalanan mo, hindi matatapos to, hindi ka maliligtas. Walang effort, walang pagsikap. Kung gusto mo talaga maligtas, nangumpisal ka, then, ano yung effort natin? Di sikapin na itama yung ginawang mali, layuan, yung mga okasyon ng pagkakasala, magsisikap na maging mabuting tunay bilang anak ng Diyos. Makita talaga sa ating pagiging anak ng Diyos.
Hindi. Ginagawa natin parang magic minsan. Naumpisal na ako, kaya pwede na uling magkasala. Yung ibang katwiran, habang malakas pa ako, enjoy. Enjoy your life na kahit masama, suot lang doon. Kung merong mall hopping, may bar hopping din. Walang pakialam kung masama yung ginagawa o mabuti, kung nakakatulong pa sa kapwa o hindi. Basta para sa kanya, habang malakas, ito ang gagawin ko, yung gusto ko lang. Anyway, at the end, may anointing naman. Kaya pag naghihingalo na, nagmamadalit, nagkakraming na. Sabihin niya, alam pare. Baka hindi tayo abutin ng pare. On the way pala yung pare, lagutan ka na na hininga. Paano yun? Kaya, pinagsisikapan din ng kaligtasan, especially today, sa panahon natin ngayon. Totoo, sabi ng Panginoon, maraming magsisikap na pumasok sa daan ng kaligtasan, pero mahirapang pumasok. Because there are lots of temptation, hindrances, and challenges to be a truly a good person. Good person pa lang, ha? Pero mo, papakabuti ka. Yung barkada mo, tutoksin ka. Okay ka naman. Wala kang pakisama. Sama ka na sa amin. Minsan lang naman tayo mag-drugs. Tikman mo lang, pagtas wala na. Bubuyuhin ka talaga kabarkada mo pa. Gusto mong maging mabait. Pero, yung mass media naman, nadyan sa harap mo. Kung ano-anong sinasabi. Minsan manggigigil ka. At hindi ka makakontrol, papatulan mo, kaya parehas na kayo. Kung ano-anong sinasabi sa iyo sa Facebook. Kung ano-anong sinasabi sa iyo sa Twitter. Dahil ikaw, hindi ka makatiis, hindi ka makakontrol. Kung ano sinasabi na, ibabalik mo na rin. Masamang sinabi sa iyo, dodoblehin mo pa. Siniraan ka, inungkat ko dadagdagan mo rin yun sa kanila. Kaya ang kinalabasan, parehas na kayong masama. Parehas na kayong maninira. Kwento ka nung kapitbahay mo, ichinismis ka, na kung ano sinasabi sa'yo, ikaw, ichichismis mo din siya. Ang hirap magpakabait. Pero, the Lord knows this. The Lord knew this. Bago pa tayo dumating. Kaya sabi niya, magsumikap. Para tuloy sino nga yung mother-in-law ni Jan, ni Marcia, ni Jan. Laging sinasabi kay Jan, kaya ikaw, magsumikap ka. Huwag po tayong matakot o mag-alala. Despite all these challenges and the difficulties to enter this heaven, sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, may katulong tayo. And we have to ask the help of the Holy Spirit. Hingin natin yung tulong, yung gabay ng Espiritu Santo. Kung tayo ay tamad magdasal, hirap magdadasal ang Holy Spirit para sa iyo. Tutulungan kanyang magdasal. Pupunuan niya kung may kulang sa atin. Pero kinakailangan may effort mula rin sa atin. Kinakailangan may pagtugon. Kung nahihirapan tayo magpakabuti, then ask the help of the Holy Spirit. Ibubuhos sa atin yung kanyang grasya. Siya ang ating kahagpi. Kaya nga ibinigay niya ang Espiritu Santo sa atin bilang kaloob. And beside, let's not forget na nung tayo binyagan, tayo mismo ay naging templo, tahanan ng Espiritu Santo ng Diyos.
Kaya makukuha natin na mapagsumikapan ang kaligtasan, ang pagpapakabuti. Pero dapat may conviction tayo. Gusto mo ba talaga maging mabuti? O gusto mo lang magaya dun sa mga taong walang moral, walang asal? O wala kang direksyon? Pag po pala ang tao ay dumanas ng depression, dami ko pong na-counseling this time, itong nakalipas na mga araw at buwan. May mga ilan na counseling ko. Lalo na pagka medyo mataas yung depression ng tao. Alam nyo, lalo siya nangangailangan ng tulong at suporta. Lahat ng suporta makukuha niya. From families, friends, kahit kapitbahay. Bakit? Kasi yung tao pala na sobrang depression, kahit gusto niyang maging maayos yung kanyang pakiramdam, gusto niyang maging maayos ang kanyang kaisipan, maging malinaw ang kanyang kaisipan, kahit gusto pa niya na mabuhay siya, doon sa kanyang kalooban, sa kanyang isip, isa lang ang inuudyok sa kanya. Isa lang ang nakikita niya. Wala nang pag-asa ang buhay. Wala nang pag-asa ang mundong ito. Kaya nakakapagtaka minsan, nakakabigla kung minsan. Lakas pa niya. May trabaho pa siya. Okay naman yung pamilya nila. Bakit siya ganon? Bakit bigla nilang ganon? Well, hindi niya nakinaya. And those kind of person needs lots of help and support. Kaya nga tayo bilang sambayanan, bilang mga magkakapatid kay Kristo, yung panalangin natin sa isa't isa mahalaga. Yung tulong natin sa isa't isa mahalaga. Dahil walang ibang tutulong. The same with holiness. The same with salvation. With the help of the Holy Spirit, with the support from each other, prayer from each other, masasabi ko po, mas malaking chance natin na maligtas, na makapasok sa makipot na landas. At yun din po ang hangad ng Panginoon. Nasimulan niya na. Ibinigay niya na lahat, maging ang kanyang sarili. Tayo kaya? Kaya natin ibigay? Yung lahat natin, kakayanan natin? Sana po. Hingin natin tulong ng Espiritu Santo at ang panalangin ng Mahal na Birhen Maria. Pagpalain po tayo. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Paminsanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawin dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ang iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ta sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong siya'y gustong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sa ating ang inihagilang pagkain ng pangin, pinagsasaluhan at siya'y Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol ni San Pablo unang ermitanyo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus, ipahayag natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong inanyahang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sa iyong kandungan aking natikman ang unang pagmamahal. Kahit musmus pa, nariyan ka na, kapiling ka aking ina. Hanggang sa pagtulog, ikaw ang kasama. Hanggang sa buong magdama, ipinakihili ng butihing nanay ang kaniyang punsong mahal. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng alaala. Tanging bituin sa aking langit, tanging puso sa dibdib, inang sinisinta, Santa Maria. Kahit kailan,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos po nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa pakikisa sa ating banal na pagdiriwang at sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating parokya at sa ating pong seminaryo. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat at lingapin na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialin na humayo kayong taglay ang kapayapaan at ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin po ngayong simulan ang palagiang pagnunobena sa ina ng laging saklolo. Inang sagdalinis, kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang binubuhay, ipinagdarasan, at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Virgen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalawalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.